So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, at ito ang pangatlo. Kasi yung EDSA Sa Luneta, talagang solid yan. INC yan eh. INC yan, siguro 1 million, 2 million kaya nila dyan. Hello, good morning. Magandang araw po. Kumusta na po lahat? Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ang daming naglalabasan sa social media ngayon ng mga issue tungkol sa Iglesia ni Cristo. Ang daming mga bayarang mga vlogger. Lalo yung mga nasa ibang bansa na mga vlogger na kung ano-ano ang mga pinagsasabi sa Iglesia ni Cristo dahil sa gagawing rally 3 araw. 16, 17, 18. Pero ang dahilan ng rallying yun ay for transparency. Hindi yung pabagsakin. Hindi yung ganon. kasi iniisip ng iba, gustong pabagsakin ng Iglesia ni Cristo ang pamahalaan. Hindi, mali kayo. For transparency. Yun lang ang layunin nun. 3 araw. Ngayon, kung may mga ibang grupo nasasali at manggugulo, hindi ko alam kung anong gagawin ng mga kapatid na dadalo doon sa rally niyon, sapagkat ang venue ng Iglesia ni Cristo ay sa Luneta Grandstand. At kung may mga kakalo doon na ibang grupo na manggugulo, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero may mga pulis naman, may NCRPO, at sigurado meron din dyan sa EDSA Shrine. May mga ibang grupo din dyan, pero hindi yan tatagal ng 3 araw. Yung mga grupo na yun, ang Iglesia ni Cristo lamang ang 3 araw. Kung naalala po ninyo yung kay Dilima noon, panahon ni Dilima, nung siya ang sekretary ng DOJ, halos inabot ng 5 araw ba yun, rally ng Iglesia ni Cristo, at tuloy-tuloy yung mga kapatid na nagrarally noon. Walang tigil, araw-gabi. May pagkain binibigay ang pamamahala. Ngayon, 3 araw lang ang binigay, sapagkat maraming maapektuhan. May haka-haka ang iba. Na magkakaroon ng people power tree. Pero hindi po yun ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Kasi kung aabot daw ng 1 milyon, hindi na daw makontrol yan. Yung 1 milyon, tapos may mga hahalong ibang grupo. Ito, panoorin po natin pakinggan. Mayroong isang retired general na in-interview ni na Mike Defensor. Dating Congressman Mike Defensor. Ito po, panoorin po natin. Paano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paano papipigilan yan? Ibig sabihin, we're the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo, hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. Ganon. So, we really expect na this is a peaceful... What's your expected number to the 10? Dito sa, of course, sa EDSA. Sa Luneta, talagang solid yan. INC yan eh. INC yan, siguro 1 million, 2 million kaya nila dyan. Solid yan. So all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Kasi yung EDSA 3 nung kay Erap, hindi natuloy yun So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na, maski na basta, as a leader, we are focused on the corruption issue. Yung rallying niyo, kahit abutin pa yan ng 1 linggo. Kasi ngayon pa lamang, yung pinagpapanata na ng Iglesia ni Cristo na magkakaroon ng transparency sa ginagawang pag-iimbestiga patungkol sa mga maanumalyang flood control issue. Yun lang ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Magkaroon ng accountability. Mapanagot yung dapat mapanagot. Yun po ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Wala pong ibang layunin. Na kahit abutin ng 1 linggo, pinaghandaan na ng Iglesia ni Cristo yan. Walang tulugan,
walang alisan sa pwesto, kayang-kaya po yan ng Iglesia ni Cristo. Ganyan kung magkaisa ang Iglesia ni Cristo. May basbas at tahimik, hindi manggugulo. Yan po ang pinapangako namin sa inyo.